Ayaw ng Panginoon ang ating relationship sa Kanya ay maging stagnant. Gusto ng Diyos na tayo ay mag-level up sa ating mga pananampalataya. In fact, I believe that God caused us to move forward. He is calling you to move forward. Ano man ang level ng iyong pananampalataya, I want you to be reminded that there is always another level for your life. Ang gusto ng Diyos, yung paglakad mo sa Diyos, mas maging malalim. Yung understanding mo patungkol sa ating Panginoon ay mas lalo pang lumalim. If I may say this to you, and I say this with all humility, stop fishing on shallow waters. Wala kang mahuhuling malaking isda sa mababaw na tubig. Gusto ng Panginoon na makahuli at maranasan mo ang lahat ng mga bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, but you have to get out of your comfort zone. You have to launch out into the deep. Kailangan mong magpakalalim, kailangan mong mag-commit sa iyong sarili na ikaw ay magde-dedicate at magkukumit ng iyong oras, sarili, talento para sa ating Panginoon. Naalala nyo, minsan, sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa mga disciple, let's go to the other side. Bakit? May imbitasyon lagi ang Panginoon. Kung tapos na tayo dito sa season na ito, kailangan na tayong lumipat to another season. Hindi tayo pwedeng maging komportable at masyadong in love sa season that we are in, na wala na tayong balak i-level up at pumunta sa next season ng ating buhay. Hallelujah! Pero ang pangako naman ng Panginoon, kung tayo ay susunod sa Kanya, at kung tayo ay pupunta sa next level ng ating buhay, everything that you will need to make it to the other side will be provided by the Almighty God. Kapag sinunod mo ang Panginoon, bibigyan Kanya ng bagong set of experiences. Ibig sabihin, kung susundin mo lang ang design ng Panginoon, gaano man kahirap at kamasalimuot ang iyong taon ngayon, your next year doesn't have to be a mirror of this year. There is always another level, a better future, a better year para sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kung susundin lang natin ang design ng Panginoon, we don't have to be stuck in the same cycle over and over again. You don't have to deal with the same stuff, the same hurt, the same offense, the same pain, the same brokenness over and over and over again. Everybody say, let go. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ano sinasabi ng scripture? Meron tayong journey. Meron tayong takbuhin. Merong purpose ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung gusto nating maging epektibo, kailangan lahat ng nakakapagpabagal at nakakapagpabigat sa iyo, especially ang kasalanan, ay kailangan mong bitawan. And let us run with perseverance the race marked out for us. How? By fixing our eyes to Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let's go back to verse 1 again. Pasinin niyo po sa verse 1. Ang sabi po dito, therefore. Everybody say, therefore. Every time makakita kayo ng therefore, it is a clue na kailangan nyo basahin yung nangyari before that. At since ito ay Hebrews chapter 12 verse 1, wala namang Hebrews chapter 12 verse 0, so you have to go all the way to Hebrews 11. Sa Hebrews chapter 11, makikita po ninyo mga kapatid na yung ating mga biblical heroes, idinitalye yung kanilang mga naging accomplishment at kung paano nila naranasan ang mga pangako ng Diyos at lahat ng bagay na sinakripisyo nila at kung paano sila naging matuwid sa harapan ng Panginoon. So ibig sabihin yung Hebrews 11 is a reminder for all of us na lahat tayo, ano man ang level ng ating pananampalataya, we have to go through a long distance journey. This is going to be a multi-level race. This is going to be a multi-terrain race na kung gusto mong tumagal sa journey that you are in, kailangan mong ilay aside everything except for what is absolutely necessary. Are you following me? Amen. Na ang sabi ng scripture, ito ang mga tao, si Abraham, si Moses, si David, ito ang mga tao na may takot sa Panginoon na naranasan ang pangako niya. Therefore, kaya ngayon, tayo na, sa panahon natin na sa generation natin, ang sinasabi ng scripture sa atin, since we are surrounded with a huge crowd of witnesses, since we have Abraham, we have Jacob, we have David cheering for all of us, now, ang bagal ng takbo mo, lay aside every weight that is so easily entangles and slowing you down, and fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Meaning, magagawa lang natin at matatapos lang natin ang purpose ng Panginoon ng accurate at mabilis kung ating bibitawan ang lahat ng mga bagay na nakakapagpabagal sa bawat isa sa atin. Therefore, I want to remind all of you mga kapatid na hindi porket gumagalaw ka ay nagmo-move forward ka.
Hindi lahat ng busy productive. Hindi lahat ng may dalang typewriting sa opisina ninyo nagtatrabaho. Nagbibisi-bisihan lang. Because most Christian are saved but not free. Saved but still bound. Ibig sabihin, they thought they are moving forward, but actually they are moving around. Paikot-ikot with the same circle, the same cycle, over and over again. Yung ugali ng 2005, ugali pa rin sa 2023. Hindi kayo ito, ibang church to. Kasi kayo, perfecto kayo, hindi kayo nagkakamali, okay? Buti pa yung cellphone laging updated. Pero minsan yung ating behavior, ugali, yung ating faith, hindi nagle-level up at hindi nag-a-upgrade. Alam nyo ba, kapag sinabi ng scripture na reach forward, look ahead, ang ibig sabihin nito, it is a sign for you to stretch. Everybody say stretch. Lahat ng nag-move forward, you have to stretch. When you reach forward, your arms needs to stretch. At sa lahat ng stretching, may masakit. Minsan sa stretching, may maiiwang stretch mark. Kasi hindi sana yung balat mo, kaya nai-stretch siya, nag-iiwan siya ng peklat, nag-iiwan siya ng senyales, kasi ang gusto ng Panginoon, you don't settle for what is comfortable. You need to get out of your comfort zone and follow your conviction. Hindi comfort, conviction. Hindi method, mission. Importanteng alam natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ba't ba importanteng alam namin ang purpose namin? Simple lang. Para alam mo yung hindi mo purpose. Kasi maraming tao masyadong busy kakagawa ng hindi naman nila purpose. Pero sinasabi ng Panginoon, kung magiging busy ka na lang din, maging busy ka sa paggawa ng purpose ng Lord sa iyong buhay. Reach forward for what lies ahead. Kasi delikado yung lagi kang nakalingon sa likod. Delikado yung nabubuhay ka lang sa yesterday at wala ka ng vision ng future. Ang isang tatay na wala ng vision para sa kanyang pamilya, tatama rin. Ang isang relationship na lagi lang nakatingin sa success ng nakaraan, hindi na mangangarap. Ang isang simbahan na lagi lang nakatingin at lagi lang tinitestify ang mga nangyari sa nakaraan, pero wala nang natitestify na nangyayari ngayon, papunta na sa pagkapatay yun. Kasi wala nang future eh. Naalala niyo po si Lot? Yung pamangkin ni Abraham? Si Lot na nagbigay kay Abraham ng a lot of problem. You know that? Okay? Now we're connecting. Finally we are connecting. Ang sabi ng scripture, itong si Lot naninirahan sa Sodom and Gomorrah. Actually, to understand the context, naghiwalay si Abraham, tsaka si Lot. Okay, ganyan. At napunta si Lot sa Sodom and Gomorrah. Pangalan pa lang, pamilyar na. Napakabanal ng syudad na yan. Hindi nagkakamali ang syudad na yan. Ano? We all know the story. Because of the wickedness of Sodom and Gomorrah, gusto ng Lord na gunawin at i-wipe out ang buong city. Pero dahil nandun si Lot at ang kanyang pamilya, gusto ng Lord i-exempt sila. Kaya nagpadala siya ng anghel para iligtas si Lot at ang kanyang family. Comprende? Si, very good. Okay? Pero, nung nandun na yung mga angel, sinubukan pang rapin ng mga tao doon because of their wickedness, yung mismong angel. Kaya nung mismong araw na yun, sabi ng scripture, nagmadali na ang mga angel kasi nga kailangan na magpabagsak ng sulfur, ng apoy mula sa heaven, at hinatak ng angel. Alam nyo, si Lot ayaw pang umalis. Yung kanyang asawa ayaw pang umalis, yung buong pamilya niya ayaw pang umalis, yung angel pa ang naghatak sa kanila para umalis na. Sabi ng Lord, tapos na dyan. Bakit ka pa umiiyak dyan sa nakaraan, may bago ng pagdadala ng Panginoon sa'yo. Kasi minsan, kung ayaw mo magpahinga, He will make you lie down in green pastures. Anong gusto nyo? Magpahinga kayo on your own or God will make you? Right? So in essence, hinatak sila ng angel, si Lot, kasama ang kanyang asawa. Ang sabi na scripture, yung kanyang asawang babae. Walang pangalan sa Bible, so asawa ni Lot. Pangalanan na lang natin babae, Lot. Okay. Tingnan mo instruction kay Lot tsaka sa Lot and friends. Okay. Ang sabi ng Genesis 19 verse 17, watch this. Escape for your life. Don't look behind you. Do not stay anywhere in the valley except to the mountains or you will be swept away. Simple instruction. Gusto niyo mabuhay? Huwag kayong lilingon. Paano hindi lilingon, Pastor? Nandun lahat ng asawa, yung mga kapamilya ko, nandun po yung aking mga kaibigan, nandun po yung mga binili kong ekta-ektaryang lupa. Hindi ko po yun basta may iwan. In fact, yun yung naging, in essence, dahilan ng asawa ni Lot. She was so in love and so valued sa kanyang properties at sa kanyang nakagisnan that she's not willing to let go. May mga kilala kayong ganon? Masyadong in love sa nakaraan, kaya kahit may bago na, yung nakaraan pa rin iniisip nila.
Oo. Sa buhay to ha, buhay to. Buhay. Okay, sa buhay. So sabi ng scripture, verse 26, Genesis 19:26. So si Lot, he ran, his daughters close behind, but his wife from behind him, watch this, she looked back and she became a pillar of salt. Ano yung instruction? Escape, don't look back. Pero yung asawa ni Lot, nakatingin pa rin, na ang sabi ng scripture, dahil siya'y lumingon, doon sa kanyang pinanggalingan, naging haliging asin si Lot. So in essence, if I may contextualize this, parang inalat si Lot. Iba siguro sa inyo mga 6 o'clock. Ayun pala yung joke ni Pastor. Kaya pala inalat. Kala ko minalas lang talaga. Bakit mga kapatid? Habang ginugunaw ng Lord ang Sodom at Gomorrah, pinagmamasdan ng asawa ni Lot yung flaming fire that is consuming everything that she valued. Lahat ng pinahalagahan niya. Ayaw niyang iwanan. In fact, yung Hebrew word for look back, alam niyo, minsan nare-realize ko, naniniwala kaya kayo pag sinasabi kong Hebrew word, chinecheck nyo nga ba talaga kaya? Kasi baka mamaya iniisip nyo, iniisip lang ni Pastor yan, look back. Chinecheck ko po yan, okay? Alam niyo po yung salitang look back in the Hebrew, ang ibig sabihin, she paid attention. So hindi lang siya basta tumingin, tinitigan niya yung nakaraan at kaya siya inalat. Because you know what? Naniniwala ko walang mali sa nakaraan. We should be aware of our past. But we should not live in the past. Kasi magandang aware ka sa nakaraan kasi kung hindi ka aware sa nakaraan, hindi mo ma-appreciate yung kasalukuyan. Kaya mga anak, huwag kayong magagalit sa mga magulang nyo kung lagi nilang sinasabi, alam mo anak, pahalagahan mo ang pagkain kasi naaalala mo, kung wala ka pa noon, nung unang panahon, napakahirap ng aming buhay, asin lang ang aming inuulam para kami si Lot, okay, asin lang kinuulam namin, mantika, toyo, masaya na kami. Ang sabi naman ng mga anak, what's wrong with you, Dad? Hindi nila ma-appreciate kasi hindi nila naranasan. At kung hindi ka aware sa nakaraan, you will not be grateful for what God already did in your life, correct? So hindi masama. Hindi masamang maging aware sa nakaraan. Hindi masama yon. Amen? Kaya nga ako lagi kong sinasabi sa lahat ng mga volunteers natin ang history ng ating simbahan because sometimes you take it for granted when you don't witness who we were before. Amen? Awareness of the past is not wrong. Living in the past, that's where the wrong things started to happen. Kasi pag ikaw ay namuhay na sa nakaraan, ikaw ay nag-dwell na sa nakaraan, alam kong you made a mistake, you failed. But you don't have to dwell in it. You're not defined by your mistakes unless you stay in that mistakes. Kung mananatili ka doon, you will be defined by it. Lahat tayo dumaranas po ng pagbagsak, pagkakamali. Nakakalungkot man, pero may mga taong nakaranas ng matinding trauma, nasaktan, na-disappoint, na-reject, na-frustrate. Kasi yung mga past experiences natin, pwedeng magkaroon ng positive or negative na influence sa ating buhay. Napansin niyo po mga kapatid na yung nakaraan natin nakaka-apekto sa ating confidence? Ulitin ko ulit. Napansin niyo po ba na ang inyong nakaraan ay nakaka-apekto the way you talk? Kaya minsan intindihin niyo na lang, halimbawa kinamusta mo lang, kamusta ka na? Galit ka agad, kinakamusta mo lang, intindihin mo na lang, baka may pinagdaanang matindi. Okay, in the past. May kilala ba kayong gano'n mainitin ang ulo, laging galit, irritable? Nag-uusap kayo ng matino, bro, kamusta ka? Wag nating husgahan kasi baka mamaya dumaan sa matinding pagsubok, dumaan sa matinding trauma. Kaya pag nakakarinig lang na nagsara ng pinto, oy, gera. Nawar shock. Guess yung ibig sabihin mga kapatid? It affects the way you talk. It affects the way you respond. It affects the way you handle the circumstances in your life. But let me just clear this up bago tayo magpatuloy. In case hanggang dito na lang yung kaya nyong pakinggan. God wants you healed and whole. Healed and whole. God wants you healed and whole. And sometimes these past experiences, especially the negative experiences that we've faced, mga pinagdaanan natin noong nakaraan, ay nagsisilbing baggage natin. Kala mo nakaalis ka na, pero ang totoo, dala mo pala. Pwedeng baggage ng old habits, guilt, shame. And I don't mean to say this in a judgmental way, pero napansin nyo ba na nangako ka before na hindi ka magiging katulad ng tatay mo, pero you end up doing the same thing?
Di ba? Why? Because may nangyari sa atin in the past na we would rather escape than face. Old habits, guilt, shame, burden, sin, or emotions na hindi na-process. Galit ka, pero sinabi, sige na, malis ka na lang dito, ayoko na lang makita ang pagmumukha mo, okay na tayo. Pero wala talagang actual forgiveness, or posibleng hindi napunta sa reconciliation, envy, pwedeng jealousy, unprocessed pain, or unresolved yesterdays. Mga nangyari kahapon na hanggang ngayon nakaka-apekto pa rin sa iyo. You know, one thing I've realized, ang emotion natin is so powerful. Emotion mo ang nagda-drive sa iyo to succeed, pero emotion mo rin ang nagdi-drain sa iyo to stop. Think about it. Ang emotion natin ang nagmo-motivate sa iyo sometimes, pero emotions mo rin ang nagdi-demoralize sa iyo sometimes. Nakakalungkot man, pero this is becoming more frequent that there are a lot of people are being abused. At yung childhood trauma ay nakaka-apekto pa rin sa kanila hanggang ngayon. Let me just say this to you mga kapatid, your memory needs to be healed. Because it can become a baggage if you will not process it properly. Because sometimes we would rather ignore than process it. The Bible never says ignore your feelings. It never says that. Ang sinabi ng scripture, whatever pain that you've experienced, whatever trauma that you've faced, God will help you to that process of healing and restoration. Amen? Kasi kapag masyadong mabigat ang iyong daladala, magiging mabagal ka. Naalala ko yung pag nagta-travel tayo minsan, papunta tayo ng Pangasinan, papunta tayo ng probinsya. Nung single ako, talagang kahit meron lang akong backpack, kasi okay na ako eh. Alam niyo yun? Pero pagka nadadagdagan ka ng member ng pamilya, nadadagdagan din yung dinadala mo, at minsan, dahil iniisip mo pa lang yung dadalin mo, ayoko na tumuloy. Oh, kasi bigat eh. Alam mo yung hirap na pagdadaanan mo because of the baggages. Alam natin na yung mga bagahe natin, depende sa bigat, yun ang nakakapagpabagal sa atin. Amen? Kung aakyat ka ng bundok, let's say aakyat ka ng Mount Pulag, magdadala ka ba ng mga luggages papunta doon? Alam mong mabigat? Hindi. Alam mo, it will slow you down. And unfortunately, there are a lot of Christians, and I've experienced it too, na minsan hindi tayo aware sa mga baggages that we are in, pero ang isa sa mga clue, the joy of the Lord is no longer your strength. It slows you down. Kasi minsan, ayaw mong bitawan kasi nasanay ka na. Pasin niyo yun? Di ba minsan dahil, alam mo yung bigat ng bag mo, ito yung normal ko. Pero hindi porket normal sa'yo, yun ang plano ng Diyos sa'yo. In fact, nung ang mga disciples sinend ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, yung 72 disciples, pumunta kayo sa mga bahay-bahay, cast the demons out, and heal the sick in the name of Jesus. Ano sabi ng mga disciples? Ano po dadali namin? Wala. Travel light. Kasi what you have is all you need. You need the power of the name of Jesus. Ibig sabihin, kung si Lord lang ang susundin, ayaw niya marami kang bit-bit. Hindi ko alam kung naranasan to ng mga nag-aeroplano. Sinisiksik nyo sa carry-on luggage niyo kahit alam nyong 7 kilos lang ang allowed. Tapos magpapanggap kang magaang, pero bigat ka na at pawis ka na. Takot ka lang i-check ng flight attendant. Kung, lalo pa ngayon, napansin ko yung mga carrier ng mga aeroplano, talaga titimbangin talaga yung dala mo eh. Tapos pagka tinimbang pa yan, 10 kilos pala. Yung nasurpresa ka pa. Alam mo yung minsan nagro-roller coaster ka. Pagbaba mo ng roller coaster, sabi mo, nakakahilo pala. Grabe pala, no? Sabi ko, grabe pala. Ilang oras ka nakapila, tinignan mo lahat ng pumunta. Alam mo yung pagdadaanan mo, di ba? Tinitigan mo lahat sila, sumigaw sila, umiyak sila, nasuka sila. Tapos nung ikaw na nasurpresa ka pa, nakita mo eh. Ilang oras mong tinitigan yun, sabi mo, exciting. Tapos nung ikaw na, nagulat ka pa. Everybody say luggage. Gusto ng Lord, magaang lang tayo kasi it will slow you down. Unfortunately, marami sa atin, spiritual hoarders. Habang nasa journey ka, pick up ng mga luggages. Ngayon, hindi mo alam kung kailan mo at saan mo bibitawan. Kasi masyado ka nang napamahal sa mga luggages na meron ka, na akala mo ito ang normal. Uy, mukhang hirap ka na. Hindi, sanay na ako. Pero yun nga ba talaga ang will ng Panginoon? O ang gusto ng Lord, bitawan natin? Pwedeng ang baggage naman na ating dala, hindi naman necessarily spiritual. Pwedeng painful experience, tragic accident, painful breakup.
Sakit na naranasan mo dun sa dating minahal mo at pinagkatiwalaan mo. Sakit ng brokenness, child memories na nakakapagpabagal ng iyong maturity. Pwedeng nagmahal ka before at nagtiwala ka at hindi nila alam, di alam ng mga parents mo, hindi alam ng mga kaibigan mo lahat ng abuse, lahat ng emotional pain na naranasan mo because of that toxic relationship. And now you are trying to pretend that you're okay because you feel like you're ready for another relationship. And you did not even process the pain. Ramdam na ramdam mo, bro. That's me. At kung paano naranasan ni Nehemiah nung bagsak na bagsak ang wall, anong unang ginawa ni Nehemiah kung alam niyo yung alam niyo yung nangyari sa scripture? In-examine ni Nehemiah yung wall bago niya ni-rebuild. At bago tayo mag-rebuild ng another relationship, we have to examine our hearts first. Ano nangyari? Ano ang root cause? Ba't ako nasaktan? Ba't ako na-disappoint? Is it because of my pride? Dahil ba ito sa akin temper? Dahil ba ito sa akin sa betrayal? O madrama lang ako masyado? Or is it because of an unresolved yesterdays that I'm still carrying right now and I'm so used to it, I don't want to let it go? Ito exactly ang storya ni Moses. Because nakapatay siya, alam niya ang consequences. Kaya nung akala niya wala nakakita, pero kinabukasan, habang sinasaway niya yung mga kapwa niya Hebrew na nag-aaway-away, balikan lang natin story, mabilis lang, no? Nakita ni kung kilala niyo si Moses po ay Hebrew, Jewish, no? And at that time, yung paraon nakita niya na parami ng parami ang mga Israelites na alipin nila. Nababahala ang paraon na baka sa sobrang lakas ng dami nila, strength by numbers, magtulong-tulong ito at pabagsakin ng Egypt. Kaya nagkuman ang paraon ng presidente ng Egypt, ipapatay lahat ng mga bata 2 years old and below. Bagong silang lang itong si Moses, kasama siya dun sa 2 years old and below na pwedeng ipapatay. Natakot yung nanay niya, kaya tinago siya ng nanay niya for 3 months. Nung hindi na maitago kasi balaki na, may kilala ko ganyan, tago ng tago kasi hindi papansin. Pero pag 3 months na, kailangan ilabas na. Si Moses yun. Okay? Si Moses, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Okay, si Moses. Okay. Nung nilabas si Moses, nilagay siya sa basket, papyrus na basket, pinaanod siya, at nakita siya ng anak ng paraon. Sabi ng anak ng paraon, Hebrew to ah. Pero sige, wag natin patayin, alagaan natin. So lumaki si Moses sa poder ng mga Egyptian. Nakapag-aral siya, silver spoon ang kanyang kinakain, sometimes gold pa nga. Ibig sabihin, lumaki siya sa mayamang pamilya, yun yung kanyang nakagisnan. Pagdating niya ng 40 years old, ang sabi ng scripture, nung siya'y namamasyal, pinuntahan niya yung kanyang mga kababayan kasi alam niya, kakaiba siya eh. Lahat sila may mga eyeliner dito, pero si Moses, ba't iba yung mukha ko? Hebrew ko eh. Nakita niya, iba siya. Kaya pinuntahan niya yung mga kapwa niya Hebrew at nagulat siya, merong isang Egyptian na sinasaktan yung kababayan niya. Nagalit siya. Sobrang galit niya, tinignan niya yung kaliwa, kanan, harap, likod. Walang nakakita, pinatay niya. Akala niya wala nakakita. Kinabukasan, yung dalawang Hebrew nag-away na naman. Kaya nagagalit si Moses siguro kasi iniisip siguro niya, hindi niyo ba alam, kagabi nakapatay ako dahil sa inyo, tapos kayo ngayon nag-aaway kayong dalawa? Binaon niya, inilibing niya. Nung sinasaway niya ngayon, itong kapwa niya Hebrew, sabi niya, hey, sino ka para sumaway sa amin? Judge ka ba namin? Prinsipe ka ba namin? O baka naman patayin mo rin kami katulad ng ginawa mo kagabi. Wow, man. Na-shock si Moses kasi akala niya walang nakakita. Kasi minsan, kapag tayo ay gumagawa ng mali at akala natin walang nakakita, tinatago natin. You cannot heal but you hide. You cannot heal what you don't acknowledge. You have to expose it out. Amen? Kasi time will come, katulad ni Moses, maaaring iniisip niya, lusot na ako, pero kinabukasan, na-trigger siya sa sinabi ng kapwa Hebrew niya. Nakita kita, and it triggers what happened yesterday. Kasi hindi niya talaga na-proseso yung nangyari. Literal na yesterday. What happened yesterday, he killed an Egyptian. He was not able to expose himself and say, ako po nakapatay. Hindi siya naparusahan, hindi siya naproseso, kaya nung binuhay the following day, nasaktan siya at natakot. Kasi pag hindi mo prinoseso, masakit pa rin kahit 10 years na ang nakalipas. Amen? Meron po akong peklat dito. Nangyari po ito nung ako ay probably 7 or 8 years old. I don't remember anymore. Duguan to. Alam niyo ang first aid, yung mga first aid minsan ng nanay natin noon, kape, busa ng kape yan. Bubusan ng kape, first aid kit para pampampat ng dugo. Kasi sobrang tindi ng dugo, dinala ko sa doktor, iyak ako ng iyak kasi masakit.
Pero pwede ko bang sabihin, Doc, band-aidan mo na lang, I'm okay? Hindi. Kailangan siyang gamutin. Kailangan siyang linisin. Buti na lang, ginamot siya at nilinis. Kasi ngayon, kahit hawakan ko siya, hindi na siya masakit. Sumasakit lang kapag hinawakan mo kung hindi pa siya completely magaling. And sometimes, kapag hindi na iproseso, akala mo tinago mo, akala mo walang nakakita, darating ang panahon na merong trigger point. Na bigla ka na lang magiging anxious because of what you hear. Na ibinabalik ka dun sa nakaraan na akala mo nakatakas ka na.